Kamusta po mga kababayan, mga kaibigan at ating panoorin nga po itong isang alin na ito na naapektuhan po ang kanyang buhay sa pagkakahuli ni Digong. Naapektuhan po yung kanyang sexual life. Apektado po siya. Hindi niya mapaliwanag kung bakit nangyari sa kanya yon mga kaibigan. Ah, at sa akin pong pagbabasa ay maaaring mangyari po talaga ito at posible ito na yung isang taong tinitingnan mo ng mataas ay may nangyari sa kanyang alam niyo yun, na hindi nga niya gusto ay pati yung kanyang buhay ay apektado po mga kaibigan. Totoo po ito. At panoorin natin yung video at atin pong opinionan at kailangan po malaman nito ng mga ibang tao lalo na ng mga DDS po. Kailangan po nilang malaman ito. Hindi po tayo eksperto dito mga kaibigan ha. At share lang tayo ng mga ano natin, nabasa natin diyan. Ang kailangan po ni ate dito, ni Ali ay kumonsulta siya sa isang psychologist para sa isang magandang counseling, di ba? Kailangan kasi diyan counseling eh. Kailangan makawala ka diyan eh. O mahil yung kung ano man yung pinagdaraanan ng iyong isip. Atin pong panoorin ang video para malaman po natin, para malaman natin. For 1 week now, mahigit, because of what happened to Tatay Digong and in solidarity of Tatay Digong. Dahil nandun nga siya nakadetain. At wala siya. Ako din, hindi kami nagsisikatribo. So, talagang nahihirapan na ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko yung complete solidarity with Tatay Digong, no? Nakikiramay kami sa kanyang pinagdadaanan na wala siyang gerger. So yung mga kaibigan ang gerger po ay walang sex, pakikipagtalik. So nung si Digong daw ay napunta na sa detention ng ICC, wala na siyang gerger, nahahawa po siya doon sa pinagdaraanan po ni Digong. Nahahawa po siya. Walang gerger si Digong. Nawawalan din siya ng gana sa gerger. Di ba? So, kayo na po ang humusga kung posible ba ito. So, kami din ni Katribo, hindi kami nag-gerger. So, masakit yun para sa akin personally. Hirap na hirap ako. Pinagdadaanan ko talaga yan. Yun hirap na hirap siya mga kaibigan. Talagang stress. Parusa yan sa utak ko. Yun, sa utak. Sa lahat. Sa wala akong, hindi ako masyadong panatag, hindi ako makatulog na maayos. Biro niyo mga kaibigan yung mental niya hindi panatag, hindi siya makatulog ng maayos. Hindi naman nakakonekta sa kanya yung katawan ni Digong. 'Di ba? Hindi naman niya personally nakikita yung kung ano man yung sitwasyon ni Digong, yung condition ni Digong doon, pero imagine niyo mentally siya bagabag, stress. So wala akong medyo talagang dahil mahirap namin kami mag-concentrate ni Katribo na mag-gerger kasi hirap na kami dahil nga syempre di ba naisip namin paghihirap ni tatay, isama kami. So, hindi pa naman ako natutuyot, kaya lang nahihirapan talaga kami na makapagbuelo na maglandian or magkamakan. So, it is a personal struggle for me. Ayun, mga kaibigan talagang apektado po siya. Kung ano man ang pinagdaraanan ni ate, kailangan po talaga siguro na isang tulong ng isang magaling na counseling po dyan. Di ba? Isang mahusay-husay at para mawala po yung ating stress. Diba? Mawala. Ang atin naman pong ibibigay na opinion dyan mga kaibigan. Kasi nga po, sa nangyari kay ate, ay makikita naman po natin na talagang parang nagkaroon ng psychological dependency si ate kay former President Digong. Diba? Naging sobra-sobra ang pag-asa niya po kay Digong. Psychological dependence po mga kaibigan na
Para bang yun nga, yung pagkakakulong ni Digong ay nagpakita sa kanya ng matinding, alam niyo yun, ng isang bagay na hindi niya talaga matanggap. Parang nawalan siya ng sariling pagkatao kapag si Digong ay, alam mo yun, nawala sa eksena, 'di ba? Mga kaibigan, sa ating pong pagbabasa, sa matagal nating pagbabasa sa ganyan, yan po ay parang, alam niyo yun, cult mentality. Kulto po mga kaibigan. Bumagsak po kasi si ate dun sa grupo, dun sa paniniwala ng maraming tao, dun sa pagtingin nila kay Duterte. Naging kulto na po kasi sila. Kulto na, nagkaroon na sila ng cult mentality. Diba? Paniniwala po nila na si Digong lamang ang may hawak ng katotohanan. Kaya kapag bumagsak po si Digong, ay nako po mga kaibigan, gumuguho rin po ang kanilang mundo. Gaya po ng mga members ni Kibuloy. Diba? Hindi pwedeng magkamali si Kibuloy sa kanila sa paningin po ng mga members niya. Hindi pwedeng magkamali si Kibuloy. Lahat ng gagawin niyan ay tama. Lahat ng gagawin niyan ay utos ng Diyos. Umaayon sa moral. Diba? Umaayon sa mabuti. Ganyan po ang pag-iisip ng mga nasa kulto, mga kaibigan. Diba? Itinuturing po nila na parang halimbawa kay Duterte nga po, itinuturing nila na parang ultimate protector. Kaya kapag nawala yung kanilang ultimate protector, makakaramdam sila mga kaibigan ng extreme loss. Mawawalan po sila lahat ng gana. Diba? Mawawalan lahat sila ng parang sigla. Kaya nga po extreme loss. Diba? Ganyan yung pagtingin nila. Pinapanginoon kasi po nila eh. Diba? Nawawalan sila ng self-control. Diba? Saka ng sense of control sa buong buhay nila. Dahil ipinaubaya nga nila ang kanilang sarili, ang kanilang paniniwala, ang kanilang identity, nakadikit po doon na naka-welding kay Digong mga kaibigan. Kaya kapag ang isang tao ay may sobrang pag-asa, sobra siyang umaasa doon sa isang leader mga kaibigan, nakakaramdam po sila ng literal na pagkawala ng direksyon sa buhay kapag po ang leader nila ay may nangyaring hindi maganda or bumagsak mga kaibigan. Ganyan po ang nangyayari kay Ateng. Ito kay Ali po, kay Ma'am. Ganyan po ang cult mentality mga kaibigan. Kaya po napakahirap ng ganyan mga kaibigan. Imagine niyo, ultimo yung gana mo sa sex ay mawawala. Biro niyo mga kaibigan. Kapag kasi ang utak ay nasa high stress mode, bumababa po yung mga chemicals dun sa ating isip. Bumababa yan, yung mga testosterone, yung mga dopamine. Naku, yan pa naman yung mga nag-ano ng sex drive, nagtutulak na tayo ay magkaroon ng gana sa sex mga kaibigan. Kapag yung mga distress na yun ay pumasok, nako, nagdudulot yan ng anxiety, ng depression, mga mga kaibigan, lahat na. Ibababa na niyan lahat. Lahat ibababa niyan. Yung pagtingin mo sa sarili mo, yung mga sexual, kahit yung arousal, mawawalan. Talaga bang, maiiga. Diba? Maiiga ka, mawawalan ka ng lakas. Mawawalan ka ng power. Mawawalan ka ng sigla. Ganyan po mga kaibigan. Diba? Kasi nga, yung relationship mo ay sobrang tindi naman ka kasi. Dinigit mo na nga yung sarili mo doon sa tao eh. Para magkaduksong na kayo ng bituka eh.
Parang personal masyado ang relasyon. Diba? Kaya lang, alam mo yung mga kaibigan, si Duterte kasi, si Duterte, meron kasi siyang, hindi rin natin masisisi si Ateng Meron kasi si Duterte na yung bagang boses mga kaibigan. Yung boses naman kasi ni Duterte mga kababayan, talagang yun ay mapanghikayat. Mapanghikayat. Mahirap po talagang yun, pagka nakapasok sa tenga mo parang hindi ba magkakaroon ng epekto sa'yo. May epekto yun mga kaibigan. Pag magandang boses na nagsasalita, may epekto po yun. Hindi yun basta-basta sasabihin natin ng yung parang iisnabin mo yung boses. Ay hindi po. Diba? Hindi po. Nakakabudol po ang boses ni Digong mga kaibigan. Lalo na kung matagal kang naniniwala doon sa pagsisinungaling ni Digong, doon sa mga ginagawang ilusyon ni Digong, ay masakit po. Masakit na makita siya na siya ay nakakulong. Masakit na makita yung naging realidad ni Digong. Na kapag siya ay may ginawang masama sa kanya, ay naku. Lalo nga't ikaw lang isang simpleng tao, wala kang magawa, hindi ka makatulong sa, alam mo yun, sa pigilan yung kanyang paghuli, ay lalo na pong mga kaibigang ikaw ay titingnan mo sarili mo as biktima. Diba? Na ikaw ay naloko. Idedepensa mo si Digong. Idedepensa mo siya ng matindi. Maghahanap ka ng mga makakausap, makakashare, mapapaglabasan ng iyong, alam mo na, pinagdadaanan. Kailangan ilabas mo yung stress mo, yung distress mo, na dulot nga ng pagkakahuli kay Digong. Dahil hindi ka makapaniwalang si Digong kasi parang magagapi Diba? Hindi ka makapaniwala na siya ay mahuhuli, siya ay makukulong. Diba? Para sa iyo, hindi yun ilusyon Yun ay parang yun yung katauhan talaga niya. Diba? Kaya lang, ang nangyari nga, yung realidad nga po ay talagang, sabihin natin nga, nag-iba nga ang ihip ng hangin. Gumuho ang pagkatao ni ate dahil gumuho yung imahe ni Digong. Diba? Gumuho yung imahe ni Digong. Diba? At yung pagguho nga nung kalagayan ni Digong, ng karakter ni Digong, iba't iba na rin pong psychological condition ang dadanasin ni ate. Diba? Iba't iba na, nagde-delusion ka na ng sarili mo. Diba? Naghihisteria ka na. Diba? Naghahanap ka ng kung sino nang i-worship mong leader ngayon. Naghahanap ka kasi nawala nga yung hinahangaan mo. Yung sobra mong kina-obsesan na yung figure ni Digong, bigla siyang nawala. Naghahanap ka ngayon ng bago mong, diba? I-worship, papanginoonin. So ganyan mga kaibigan ang nakakaranas ng alam mo yun, nung sobrang masyadong nakadepende kay Digong noon. At nangyari sa kanya yan, ganyan po nararanasan. Talagang totoo po yan mga kaibigan. Apektado po ang personal. Kung sinabi nga ni ate yung sex drive, totoo po yun. Naniniwala po ako dun. Yung kanilang buong katawan na apektado. Matinding lungkot. Matinding pagkawala ng alam mo yun, mga hormones, yung sex drive. Nako, wasak po. Wawasakin po yan talagang inyong buhay. Kapag hindi po kayo sabihin nating nakaliban doon sa realidad. Kasi illusion lang yan ate. Sa akin illusion lang yan Illusion na kailangang at least magamot, matulungan ng counseling para makalawas kayo dyan. Diba? Kaya yung matinding epekto talaga nung halimbawa napapasok ka nga dun sa taong alam mo yun, napakagaling magsalita at ikaw ay paniwalang-paniwala, nangyari sa kanya ngayon. Ikaw ngayon syempre emotional ka, mentally unstable, nagiging irrational ang iyong mga reaksyon, di ba? Nakakapagbigay ka ng mga kung ano-anong opinion, di ba?
Kaya anong ultimate nito mga kaibigan? Anong ultimate nitong nangyaring ito? Mahirap po pumasok at ibigay natin ng todo-todo ang ating sarili sa ganyang, alam mo yun, mga parang cultic o parang mga kulto na, na mga parang paniniwala. Diba? Na parang tayo sobra ang pagbibigay ng ating oras doon, ang buhay natin, idinikit natin doon mga kaibigan. Hindi po maganda yun. Diba? Hindi po maganda yung ganun. Kasi papasok tayo dyan sa huli, nagagamit tayo sa propaganda. Namamanipulate ang isip natin. Diba? Nadidelusion tayo. Diba? Kaya mga kaibigan, yung kung sino man, halimbawa yung kay Digong, kung sino man yung may ganyang boses na nanghihikayat ng sumanib, diba, kumampi, hindi po natin agad dapat na sabihing paniwalaan. Example natin, yung kay Digong mga kaibigan. Ang boses ni Digong, yung tunog kasi ng boses niya, ang tunog matibay. Diba? Merong otoridad. Yun yung dating ng boses ni Digong Taong yung tunog ng boses niya malalim, mabagal, kontrolado yung tono, 'di ba? Madalas po 'yan mga kaibigan sa paningin ng sa paningin sa pagtanggap ng tao, 'di ba? Ang tingin nila doon sa nagsasalitang ganon, na katulad nga nung kay Digong, may tiwala sa sarili at makapangyarihan. Yan po ang tingin mga kaibigan. Kaya yung mga tao na nakikinig kay Digong, sila po ay tinitingala nila si Digong na napakataas ng tiwala sa sarili at may kapangyarihan o makapangyarihan yung kanyang boses. Diba? Instinct po natin yung mga kaibigan na kapag malalim at mababa ang tono ng boses, dominating po yung taong yun at may authority. Kapag ka ang boses ay laging malagong o malagong ang boses. Halimbawa, yung mga leader na ibang bansa, yung halimbawa si Hitler, si Churchill, mababa boses niyan Hindi sila sumisigaw mga kaibigan, pero ang boses nila may bigat. May bigat. Diba? Kalimitan yung mga boses ng mga radio announcer. Yan. Malalalim ang boses niyan. May command. Tulad nitong boses ni Mike Abe. Diba? Alam niyo ang boses ni Mike Abe. Ganyan po ang boses ng may command. May weight ang boses niya at talagang yan ay nakakahatak mo ng tao mga kaibigan. Pinaniniwalaan din ng marami na kapag ang boses ay malalim, reliable po ang taong ito. Reliable, yan yung psychological effect ng ang boses ay malalim. Kasi yung vocal psychology po dyan, ang utak ng tao, yung utak natin, nagtitiwala po tayo kapag ang boses ng isang kausap natin ay mababa o modulated. Kesa po doon sa matinis ang boses at mabilis magsalita. Kapag ka po kasi mataas ang boses ng isang tao at mabilis siya magsalita, ang dating po kasi noon ay parang siya ay nagpapatawa lang. Pero kapag ka mababa at modulated yung boses, yung tono ng boses ng isang tao, ito po ay mas katiwa-tiwala sa atin. So ganyan mga kaibigan na ang laro. Kapag ka may nagamit ng boses na mababaw, malalim, ini-impluwensyan po niya ang nakikinig sa kanya mga kaibigan. Pero kapag ka patawa, kapag ka ang boses ay mataas, kalimitan yan ay nagjo-joke lang. Diba? Nagpapatawa. So, ganun ang dating mga kaibigan. Diba? Kaya kailangan pag-aralan natin yan. Diba? Pag-aralan natin yan para hindi tayo ma-hypnotize mga kaibigan. Para hindi tayo mabudol. Kasi ganyan ang boses ng mga mangbubudol.
Ganyan ang boses ng mga taong para bang napakamasyadong seryoso sa iyo pag kinausap ka, na malalim. Na pag ikaw ay nadikitan ng ganyang tao, ikaw ay nakinig, naku, yung impormasyon na tatanggapin mo, paniniwalaan mo agad mga kaibigan. Nagmamadali kang paniwalaan kasi nga, yung isip natin nga, yung psychology natin, yung brain natin is mas nagtitiwala do sa taong mababa ang boses. Mas motivational speakers yung mga yan. Mas ano sila, mas nakakahikayat sa emosyon, di ba? Sa mental na paniwalaan ng tao. Kaya yung mga kulto, yung mga religious leaders, nako, ginagamit yan mga kaibigan. Ginagamit yan. At sample nga natin itong boses ni Duterte. Di ba? Yung boses ni Duterte, controlled ang boses niya, modulated ang boses niya. Ayun. Anong nangyari sa utak ng mga tao ngayon? Na-persuade sila. Diba? Na-persuade sila pero sa kalmadong paraan. Kasi nga mababa yung boses ni Digong. Malalim. Doon sila na-persuade. Doon sila napaniwala. Natanggapin yung lahat ng sinasabi ni Digong na totoo. Diba? At alam ni Digong yun. Alam ni Digong yun. Sa tagal niya sa politika, alam niya na meron siyang power. Yung boses niya, yung tono ng boses niya ay may power. Iba yung perception ng tao doon. Alam niya yun. Diba? At ginagamit niya yun mga kaibigan. Ginagamit niya yun. Nagmumukha kasi siyang napaka-confident pag ang boses niya ay mababa. Tiwalang-tiwala ang tao sa kanya kasi may sense nga na nararamdaman yung tao na ito ay commanding, may authority at katiwa-tiwala. Diba? Mga scammer sa telepono, ganyan ang boses eh. Diba? Yung mga nagbebenta sa mga mall, ganyan ang boses. So, kasi nga yan ang ano yan ang training dyan. Yeah. Mas masarap naman talaga kasi pakinggan yung boses na ano eh. Diba? Na malagong. Compare dun sa parang boses ng mga comedian. Pag gusto mong tamawa, di makinig ka sa mga boses ng komedyante. Pero pag gusto mong seryoso, di makinig ka sa boses ni Mike Abe. Diba? Malalim ang boses ni Mike Abe. Diba? May otoridad at control. Diba? Ganyan ang boses ni Digong. Masyadong maganda siya. Akala mo, controlled ng mga, ng mga devices yung boses niya. Hindi, talagang boses niya yun. Walang machine na nagko-control dun, walang device. Talagang yun ang boses niya. Maganda ang tunog ng boses niya kahit hindi mo lagyan ng mga device, kabitan ng kung ano man. Diba? Ang mga nakikinig ay talagang kita nyo sa lahat ng video. Nakanganga. Mga nakanganga ang boses pag nakikinig sa kanya mga kaibigan. Kasi nga yan yung epekto ng boses. At bumalik tayo dun kay ate. Sasabihin ko po, si ate ay nabudol. Mga kaibigan. Yan lang po masasabi natin kay ate. At sundan pa po natin ng isa pang video to mga kaibigan. I hope naintindihan nyo and I hope thank you for listening to my problem. At sino ba pinagtatanggol nyo? Yung mga Addictus Benedictus na biktima di umano na sinasabi yung EJK. Hello? Magising nga kayo sa katotohanan. Ang pinagtatanggol nyo, yung mga suspect na hindi rin nila binigyan ng due process ang mga naging biktima nila. Ayun mga kaibigan ito isang DDS to, sigurado tayo. Hindi daw niya, pinaniniwalaan niya na yun daw mga drug addict ay hindi binigyan ng due process ang mga biktima. Naku mga kaibigan. Ano namang klase naman po ang isang ito? Diba? Anong klase naman na paliwanag ang ibibigay natin dito? Diba? Na ang biktima pala ay dapat may pamimilian ding due process dun sa oras na nangyayari ang krimen. Mali po ang pangangatwiran mga kaibigan. Bakit natin bibigyan ng due process ang addict? At bakit natin bibigyan ng due process ang biktima? May mali mga kaibigan, di ba?
May mali po. Diba? Ang biktima mga kaibigan, wala po yang pagpipilian. Hindi katulad ng adik. Ang adik, gumagawa ng krimen, meron siyang pagpipilian. Pwede niyang piliin na hindi gumawa ng masama. Pwede niyang piliin na hindi mandukot, hindi magnakaw, hindi pumatay, hindi manggahasa. Pwede niyang piliin na hindi siya gumamit ng droga para magtulak sa kanya na gumawa ng krimen. Ang biktima, paano mga kaibigan? Ang biktima po ay walang pamimilian. Hindi niya ginusto na masaktan. Hindi niya ginusto na manakawan o mapatay. Diba? Hindi siya gumawa ng anumang aksyon para maging biktima. Wala siyang option na dapat mangyari dun sa time na nangyayari yung krimen. Hindi niya pwedeng sabihin, ayoko maging biktima ngayon. And then titigil yung ng biktima. Naku, mga kaibigan, di ba? Maling-mali po, maling-mali ang sinasabi nitong si ate. Halimbawa, example, isang estudyante na pauwi mula sa eskwela. Sampulan natin. May isang adik na bigla siyang hinold up at sinaksak. Sinaksak yung estudyante, yung bata. Pinili ba ng estudyante na masaksak? Pinili ba niya na ma-hold up siya? Hindi niya pinili mga kaibigan. Pinili ba niya na mahulog siya sa kamay ng kriminal? Hindi. Nagkaroon ba siya ng pagkakataon na sabihin, ay, wag mo naman muna akong gawing biktima ngayon. Respetuhin mo naman ako ngayon. Anong sasagot na ng adik? Sige, re-respetuhin kita. Ganun ba yung mga kaibigan? Hindi po ganun mga kaibigan. Dahil ang choice ng biktima, ang choice ng biktima ay hindi maging biktima. Hindi ito dapat natin ikinukumpara na sinasabing dapat may due process din yung biktima. Mali po. Di ba? Mali po mga kaibigan. Hindi dapat natin panagutin yung biktima sa pamamagitan ng due process. Hindi dapat bigyan ng due process yung biktima dahil wala naman siyang ginawang masama. Dapat yung adik lang ang binigyan ng biktima ng due process. Diba? Yung adik lang dyan ang dapat sumailalim sa due process. Hindi natin pwedeng ipaghalintulad yung kriminal sa biktima. Yung isa kasi pwedeng makapagdesisyon, yung isa ay napilitang magdusa. Ganyan po yan mga kaibigan. Ang krimen ay hindi dapat ginagantihan ng parehong krimen. Hindi pwede mga kaibigan. Hindi pantay ang adik at ang biktima. Ang biktima ay hindi pwedeng pumili na siya nga po ay maging biktima. Wala siyang desisyon doon. Para siya ay saktan, para siya ay mapatay o maging basta man, wala siyang desisyon doon. Yung adik o kung yung kriminal ang may pagpipilian doon. Pwede niyang wag piliin na gumawa ng masama. Pwede niyang ihinto yung krimen Di ba? Siya ang may option. Hindi yung biktima. Kaya mali na sabihin mo, yung biktima, bibigyan natin ng due process yan. Naku, mali mga kaibigan. Mali. Di ba? Ang due process, hindi yan usapin ng biktima Dahil wala nga siyang pagpipilian Di ba? Paano mo sasabihin isasama mo sa due process o yung sistema ng hustisya, yung biktima? Di ba? Hindi nga siya nagawa ng masama Wala siyang pagpipilian. Paano mo isasama na gusto mong magkaroon ng pagpapatupad ng hustisya? Titimbangin mo yung sitwasyon at paparehohin mo yung adik at yung biktima na magkakaroon pareho sila na yung due process. Hindi po. Diba? Yung due process kasi,
sinisigurado po niya na yung tunay na kriminal ay maparusahan. At hindi yung inosenteng tao. Ha? Hindi po yan pabor sa isang hindi po yan pabor na parang yung kriminal ay sa kanya lang yun. Yan ay para po sa lahat. Para po sa lahat yan na naghahanap ng hustisya. Kaya lang, hindi nga po yan inia-apply sa biktima. Doon lang yan inia-apply sa gumawa po ng krimen. Doon lang siya inia-apply. Diba? Sa biktima po, wala pong papel kasi ang biktima sa usapin ng due process. Dahil wala naman siyang kasalanan. Paano po i-due process yung biktima? Tatanungin ba siya ng judge na ano bang ginawa mong masama, biktima? Wala nga siyang ginagawang masama. Paano mo siya isa sa proseso ng due process? Hindi siya kailangan bigyan ng due process. Yung adik magbibigay ng due process sa kanya. Naku, mali po mga kaibigan. Ang biktima po ay hindi korte. Ang biktima po ay hindi batas. Ang biktima ay hindi may kapangyarihang magdesisyon kung paano dapat tratuhin ang kriminal. Di ba? Hindi po. Di ba? Ang krimen ay hindi nakakapagbigay ng lisensya para gawin ang pareho pang krimen. Hindi po pwede na may kriminal na nga, then may biktima, and then yung biktima may pamimilihan pa siya kung gusto niya maging biktima o hindi. Pareho na pong krimen yun mga kaibigan. Magiging dalawa na ngayon ang krimen. Diba? Kasi yung kriminal gumagawa siya ng masama, ngayon kung pipiliin ng biktima na kasi gawan mo rin ako ng masama, di mangyayari ngayon, dalawa na sila. Pinayagan ng biktima na gawan yung sarili niya ng mali. Magkakagulo-gulo lalo tayo niyan mga kaibigan. Diba? Lalo tayong gugulo niyan. Kaya nga hindi inihahalin tulad yung biktima sa kriminal, sa usapin ng due process. Diba? Ang pagiging biktima nga po kasi ay hindi ka bibigyan diyan ng option ng kriminal. Hindi siya nagdidesisyon kung saang sitwasyon pupunta yung kanilang tagpo. Diba? Yung due process ay hindi usapin ng biktima laban sa kriminal. Ito ay sistema po na dapat sundin para sa lahat. Diba? Yan ay sistema. Ngayon, yung kawalan ng due process sa biktima ay hindi po ito lisensya para alisin ito sa ibang tao. Diba? Hindi po rin hustisya ng paghihiganti. Proseso lang po yan para malaman ang tamang parusa, para malaman ang taong kung sinong gumawa po ng mali. Diba? Dahil hindi choice ng biktima ang maging biktima. Diba? Kaya yung kriminal lang ang dapat mapasa ilalim sa due process. Papatunayan kung siya may ginawang mali, may nasaktan, may naapektuhan. Yan po ang usapin ng due process mga kaibigan. Diba? Tinitiyak niyan na walang inosente ang madadamay dun sa nangyaring hindi magandang sitwasyon mga kaibigan. Kaya mali po ang sinasabi nitong si ate. Na kayong mga adik, hindi nyo binigyan ng due process yung bata. Kayong mga adik, hindi nyo binigyan ng due process yung matanda. Hindi po kasama dyan ang inosente sa due process. Ba't mo isasama sa pagtatanong na ikaw ba'y gumawa ng mali? Ikaw, biktima? Nako. Kita nyo mga kaibigan? Walang maging gustong biktima po. Wala. Diba? Hindi nating choice maging biktima. Sino pong tanga ang pipili na choice niya maging biktima? Diba? Mali po mga kaibigan. Mali. Hindi tayo para maging, ano bang tawag dito? Maging parang biktima na kadamay din.
doon sa krimen. Hindi tayo susunod sa ganyang proseso. Nako, mga kaibigan. Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na, ikaw, biktima, papatayin ba kita o hindi? Sige, ano mo na lang ako? Ay, nako. Hindi, mga kaibigan, hindi ganun. Di ba? Hindi ganun. Di ba? Hindi tayo, ano man tawag dito, hindi tayo nagpapa sa ilalim do sa masama. Di ba? Kapag ka ikaw ay biktima, siyempre ikaw ay wala kang ginagawang masama. Wala ka naman din ginagawang mabuti. Basta ikaw ay neutral lang, nasa gitna ka lang. Ikaw yung ebidensya para dun sa due process kung anong nangyari sa iyo. Di ba? Hindi yung kriminal, ay idadamay ka rin sa due process niya, ay mali. Dalawa na po mga kaibigan na parurusahan diyan kapag dalawa na mapapagbintangan diyan, mga kaibigan. Pati yung biktima, kasama siya sa bintang. Di ba? Di ba? Ano yan? Totoong protection yan sa lahat. Di ba? Yung due process, protection yan sa lahat, mga kaibigan. Kaya dinadamay dyan ang biktima. Kaya lang, doon sa proseso nga po, hindi pwede mapagbintangan yung biktima. Diba? Hindi siya sasabihin na hahanapin siya o iimbestigahan siya doon sa ginawang mali sa kanya. Ay nako, mga kaibigan. Pagka ganyan po ang ating sistema ng batas, ay lahat tayo, pare-pareho na tayong mga may kasalanan. Pagka ang due process po, ay sasabihin natin na tayo ay may kasalanan din na dahil may pinamilian tayo. Kaya hindi tayo binibigyan ng pamimilian pag tayo ay biktima. Biktima nga tayo eh. Wala kahit tayo anong pamimilian. Kaya wala dyang due process sa atin. Ang due process lang doon sa nagkakasala at titingnan siya kung siya ay talagang may kasalanan. Hindi ka pagbibintangan doon. Magsasabi ka lang kung ano nangyari sa'yo. Pero hindi ka iimbestigahan na ikaw ay kasama din doon sa krimen. Kaya hindi ka kasama sa due process. Si ate hindi nag-iisip, di ba, mga kaibigan? Tapusin nga natin tong video. Katulad ng batang ginahasa, nagkaroon ba siya ng due process bago siya ginahasa ng adik? Yung mga pinatay, yung mga ninakawan, tinanggalan ng buhay ng mga addictus benedictus na yan, dumaan ba sila sa tamang proseso bago sila? Dumaan ba sila sa tamang proseso? Ibig sabihin, yung mga biktima dapat pa palang may choice sila na dumaan sa tamang proseso at sa maling proseso na igagawad ng kriminal. Aba, walang yan, mga kaibigan. Ulitin natin, pakinggan natin. Pakinggan natin. Hindi rin nila binigyan ng due process ang mga naging biktima nila. Katulad ng batang ginahasa. Nagkaroon ba siya ng due process bago siya ginahasa ng adik? Yung mga pinatay, yung mga ninakawan, tinanggalan ng buhay ng mga addictus benedictus na yan, dumaan ba sila sa tamang proseso bago sila ginurgur? Ayun, dumaan ba yun daw mga biktima sa tamang proseso? Imagine niyo yung ganito, merong kriminal at may biktima. Yung kriminal ay magagawad ng tamang proseso sa biktima niya. Actually, doon sa sitwasyon na may nangyayaring krimen, yung kriminal lang at biktima ang nandoon. Yung kriminal lang at biktima at nandoon, wala dong huwes. Wala pa dong pulis. Silang dalawa lang yung involved muna. Di ba? Kung lumapit yung kriminal do sa biktima, hindi pwedeng tanongin ng kriminal na, ano bang gusto mong due process ngayon? Patayin kita o buhayin kita? Aba, sinong pipiling biktima na patayin siya? Aba, hindi. Diba? Mali, mga kaibigan, na ganun yung due process na sinasabi nitong si ate. Kung piliin ng biktima, sige, patayin mo na ako. Ay, di dalawa na nga ngayon na may kasalanan. Pati yung biktima pinag-suicide mo. Walang pamimilian ng biktima, mga kaibigan, pagka yung addict lang ang talagang may action doon. Either gawin niya o hindi niya gawin yung krimen. Ituloy niya o hindi niya ituloy.
Wala dong ano yung biktima, walang pamimilian doon. Kasi hindi niya choice maging biktima. Hindi niya choice na magkaroon ng masamang mangyari sa kanya ng araw na yon, ate. Mali po ang iyong pag-unawa dyan sa due process. Di ba? Maling-mali na yung biktima ay bibigyan mo ng buhay o patay. Naku, pambihira naman. Di ba? Ang swerte na kung halimbawa, buhay na lang po, buhayin niyo ako. Ganun ba yung ano? Ganun ba yung gagawin nung ate? Pipili siya na buhayin niyo ako. Or pipili siya na, hindi. Bukas gusto kong paglamayan. Naku, mali po. Mali na bigyan ng choice ang biktima sa kanyang buhay. Diba? Mali. Walang gustong maging biktima. Diba? Yung kriminal lahat, ang nasa kanya ang option. Nasa kanya lahat ang pagpipilian. Diba? Kaya ate, magbago ka ng iyong pananaw sa buhay. Mali po ang ipinagkakalat mong pangangatuwiran. My God, hindi ko alam. Bakit ganyan ang pag-iisip nyo? He treat us Ito pa tong si ate ha. Isa pa tong medyo joke. Filipino, us, his children. That's why all of us, we call him Tatay Digong. He didn't treat drug users as his children. Yeah, he do. But You only... shoot your own children? No. Tinitreat daw ni Digong ang mga Pilipino as his children, sabi ni ate. Sabi naman ng foreign reporter, binabaril niya yung kanyang children eh. Sabi naman ni ate, no. O, di ba? Pahiya si ate. Di ba? Pahiya siya diyan. O. Kaya mahirap mahirap talagang idepensa ang mali. Napakahirap idepensa ng mali, mga kaibigan. Napakadami mong palusot na gagawin, napakadaming paligoy-ligoy, napakadaming pagpapabagal. Diba? Kaya wag na ninyong depensahan si Digong. Kasi mali naman talaga ang ginagawa ni Digong. Diba? Alam naman natin, marami dyan tayong mababasang quotes na karma po ang binagsakan ni Digong. Karma talagang siya nakakaranas ngayon ng mga pagkakamaling ginawa niya at nabalik sa kanya. Diba? Nabalik po sa kanya. Lahat ng mga pinagsasabi niya, pinagagawa niya ay nabalik po sa kanya ngayon. Maaring yung kanyang mga kinuha ay kunin ulit sa kanya. Diba? Mangyayari yan, mga kaibigan. Mangyayari yan. Hindi po malabong mangyari yan. Kasi nga, bumabalik po talaga sa atin yung mga nagagawa nating masama. Totoo po yan, naniniwala po ako dyan. Sa Bible, kung ano-ano pinagsasabi niya. Diba? Si Jesus Christ, hindi niya pinaniniwalaan. Tapos yung mga taga sa kanila, ewan ko kung Katoliko yung mga yun, kulto. Sa bagay, parang Katoliko kasi narinig ko, binabanggit nila si Mother Mary. Di Katoliko. Imagine niyo yung mga kaibigan ha. Anong klaseng contradiction yun? Na mga Katoliko, hindi naniniwala si PRRD kay Jesus, ay pinaniniwalaan pa rin nila. Pinagdarasal pa rin nila gamit ang mga prayers kay Mary. Mga kaibigan, anong klase na kayo mga taga Davao? Hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat po sa panonood at ito'y opinion lang natin naman sa mga ating mga kababayan. At hindi naman po tayo eksperto sa mga psychology. Opinion lang at kung ano man mga napagbasa lang natin at tayo naman hindi nagbabasa ng mga fake news, di ba? Doon tayo sa mga reliable sources, yung mga WebMD, di ba? Yung mga iba pang online na medical sources. Yan lang mga binasa ko kanina kung bakit nga nagkaganito si ate. Sineshare ko lang. So hanggang dito lang mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel na maliit at lagi po tayong dumalangin na bumuti ang bansa natin, di ba? Gumanda po ang sitwasyon ng Pilipinas. Wala na pong mga manggugulo, wala na pong nanloloko. Sana po magkaroon na ng linaw sa isip ang ating maraming mga kababayan na patuloy na sumusuporta kay Digong po, mga kaibigan. So maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang gabi po.